everyone, I'm John Harvey S. Valencia, one of the member of Group 5, and I'm here to discuss my topic, which is fiesta. Fiesta is a Spanish word meaning party or festival. It originated in Spain and spread to Latin America and the Philippines during Spanish colonization. So, ang fiesta po ay nanggaling sa Spanish word meaning party or festival. So, next naman is, ano nga po ba ang fiesta? Fiesta is a festive celebration often marked by various cultural activities. Yan po, cultural activities is, ito po yung like mga palaro sa fiesta, like yung mga hampas palayok, yung mga agawan buko, yung sa agawan baboy, yun po ay mga example laang ng cultural activities na ginagawa tuwing fiesta. Siyempre, hindi mawawala ang parada, music, at sayaw. Next po is, bakit nga po ba natin sineselebrate ang fiesta? Fiesta are celebrated to honor significant events, tradition, or figures. They can aim preserve culture, unite communities, and provide the opportunities for joy and festivity. So, nabanggit po dito yung honor significant events. So, ang example po dito is yung pesta ng lipa. So, bakit po natin sineselebrate ang fiesta ng lipa? So, sineselebrate po natin ang fiesta ng lipa para po i-honor natin ang ating patron saint na si San Sebastian, which is, siya po yung patron natin na sineselebrate natin ang fiesta ng lipa to honor patron Saint Sebastian na humihingi tayo ng gabay sa kanya. Ang isa ko pa pong example na fiesta is the Barako Fest. Ang Barako Fest is 3 araw na fiesta kung saan pinapakita ng mga Lipeño ang kanilang Barako spirit. Pero hindi lang po Barako spirit ang pinapakita ng mga Lipeño, kundi pinapakita rin po ang kanilang creativity at yun nga po, creativity at ang pagiging matyaga ng mga Lipeño. Hindi lang po sa buong Lipeño, pati po sa buong Batangas. So, ayun lang po ang sa part ko and sana ay may natutunan kayo. And that's all. Thank you. A pleasant day everyone. My name is Arnold Glenn Lucero and this is my part in our reporting Rigondon de Honor. Rigondon, also called Rigondon de Honor, is a traditional formal dance from the Philippines that evolved from the dance brought to the Pacific Islands by Spanish settler in the 16th century. The Rigondon dance was also said to be popular in French and Spanish courts. At ayon sa akin na nakitang research at nakita namin dun sa hinahanap kong about dito sa Rigondon na to, ang Rigondon ay isang tradisyonal na anyo ng pagpapahayag na matagpuan sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol na may ugat na nagbuwabalik sa pagsama ng mga katutubong kultura at kolonyal na kultura ng Espanyol. Ang sayaw na ito ay umusbong sa panahon ng kolonyalisasyon noong ika-16 at ika-17 siglo ng dahilan ng mga mananakop na Espanyol na kanilang mga kaugnayan sa Amerika. Ibang resulta, ang mga lokal na tradisyon at kasanayan ay nagmerge sa mga impluwensyang Europa na lumikha ng mga natatanging anyo ng kultura. Ito po yung mga kasaysayan ng kontesto na Rigondon de Honor. Sa simula, ang mga sayaw sa maraming katutubong kultura ay nagsilbing mga ritual upang bigyan pugay ang mga ninunong Diyos o mahalagang tauhan sa komunidad. Ang pag-usbong ng Rigondon de Honor na sayaw ay malamang na nakasabayan ng mga katulad na gawin kung saan
ang komunidad ay nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang katapangan, karangalan, at mga mahalagang kontribusyon sa lipunan. Ang mga sumusunod dito ay ang sayaw ay nagsasaad ng tema ng karangalan at katapangan. Ang temang Rigondon mismo ay nagmumungkahi ng konsyon. Nagmumungkahi ito ng koneksyon sa kabutihan o karangalan na binibigay diin ang kahalagaan ng paglikha, pagkilala para sa mga kabayanihang gawa, para sa kabayanihang gawa. Ang kahalagaan nito sa kasalukuyan, ang Rigondon de Honor ay sayaw na ay nananatiling isang mahalagang kultura na pamanang isinasagawa sa mga pagdiriwang, pambansang selebrasyon at pagtitipon sa komunidad. At ito ang halimbawa ng Rigondon de Honor na sayaw. Ito yung ginagawa ng mga halimbawa ng mga gobernador sa Pilipinas, yung mga naging asawa po ng mga gobernador. At sa kadalasan nila sinasayaw ito tuwing may event, kagaya ng mga magandang pagdiriwang po na ginaganap dito. Yung po tinatawag ng Rigondon de Honor. Yun lang po. Okay, good day everyone. Ang topic natin for today is Flores de Mayo. Also known as the Flower of May, is a traditional Catholic devotional practice celebrated in the Philippines during the entire month of May. This colorful and festive event honors the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus, through prayers, processions, and floral offerings. Ang Flores de Mayo ay tinatawag ding Flower of May. And ito ay ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Isang buwan tong ginaganap taon-taon at ito ay pagbibigay pugay kay Virgin Mary na ina ng ating Panginoon, na ang mga way ng pagbibigay pugay sa kanya ay pagdadasal, pagpoprosesyon at pagbibigay ng bulaklak sa kanya sa buwan ng Mayo. Flores de Mayo is the daily offering of flowers to Mary observed by Catholic Filipinos throughout the month of May. Ang mga nagawa ng ganito ay ang mga Roman Catholic, kasi nga si Jesus ay ang nagpalaganap ng Katolisismo sa buong mundo. And kaya ito ginaganap tuwing buwan ng Mayo, ay yun yung mga nakasanayan ng mga Katoliko sa pagbibigay pugay sa ina ng ating Panginoon na si Birheng Maria. At ang isa sa mga prosesyon na ginagawa tuwing Flores de Mayo ay ang Santa Cruzan. Ito ay ginagawa tuwing huling araw ng Mayo dahil ito yung time na yung naibalik yung cross sa Jerusalem dahil sa kay Queen Elena o Reina Elena at saka kay Prinsipe Constantine. At ito yung isa pang example ng isa sa ginaganap na sa Flores de Mayo. Ito nga yung pagbibigay pugay kay Birheng Maria. Katulad nito, ito yung inilalabas ang si Birheng Maria at nagpo-prosesyon kasama ng mga tao at may kasamang bulaklak at ililibot siya sa buong kasani yung sa karsada
Kasi yung normal naman na pagpuprosesyon ay sa karsada at yung sa highway. And pagkatapos ng prosesyon at ibabalik na ulit siya sa simbahan. And yun lang. And sana may natutunan kayo sa aking in-explain. And yun lang. Maraming salamat. Santa Cruzan. Santa Cruzan, a celebration on the last day of Flores de Mayo that commemorates the search of Holy Cross by Queen Helena or Reina Elena and her son, the newly converted Emperor Constantine. After the Holy Cross was found in Jerusalem and brought back to the Rome, there was a joyful celebration for Thanksgiving. So, ang Flores de Mayo kung ang Flores de Mayo ay ginaganap sa loob ng isang buwan ng Mayo, ang Santa Cruzan naman ay ginaganap sa huling araw ng Mayo. At ito ay pagbibigay pugay o selebrasyon na pagbibigay pugay kay Queen Helena or Reina Elena at sa newly converted Emperor Constantine after nitong maibalik ang Holy Cross sa Jerusalem. So Santa Cruzan held in honor of Reina Elena and Constantine for finding the relics of true cross in Jerusalem after 300 years of Jesus' death and brought back to the Rome. So as I was saying, binalik nga nila ang cross na relics sa Jerusalem after ng pagkamatay ni Jesus at yon. The held at the end of May, it involves the cast of characters from history and the Bible, highlighted by fine dress sa gala of or reinas, queens, each representing a biblical female figure. The coveted sa gala role is that of Reina Elena, finder of true cross. She carries a cross symbolizing the true cross of Jesus Christ, and it accompanied by a young boy who represented Emperor Constantine. So, yun nga, sa Santa Cruzan, kung pag ginaganap ang Santa Cruzan, mapapansin nyo na sa parada, pag pumaparada or pinakahuling araw ng Mayo, may ginaganap na parada na pagbibigay pugay nga sa pasasalamat kay Reina Elena at saka sa newly converted emperor na si Constantine. Kung mapapansin nyo, may mga kababaihan na nire-representa ang mga characters from the Bible. At kung mapapansin nyo din, sa pinakahuli ng parada ng pila ng mga kababaihan na nakasuot ng mga fine dresses, gowns, and makikita nyo dito na may isang babae na nagre-representa ng Reina Elena at katabi nito ay nagsisimbolize naman ng newly converted emperor na si Constantine at may hawak silang cross na pagbibigay pugay nga sa pagbabalik nila ng cross sa Jerusalem. Yun lamang po.